Okay, itong topic na ito, okay, is a special kind of application pagdating sa transistor. Okay, ang tawag dito is a transistor acting as a tawag dito as a switch or transistor amplifier acting as a switch. Okay, so ang idea dito is tawag dito. Basically, ito talaga yung pinagagamitan ng transistors. Okay? So it's ang transistor, you use the transistor to turn it on or turn it off, depende sa need. Okay? And turning on a transistor means nagpapadaan ka ng current, and turning it off ay walang current dumadaan dun sa collector emitter na line. Okay? Saan mo ginagamit ito? Well, ito yung basic circuit na ginagamit pagdating sa digital electronics. Kasi if the transistor is switched on, then the transistor is in the one state or on state. And if the transistor is switched off, then nasa zero state siya or off state. And in this case, you can consider the transistor as some sort of binary, ang tawag dito, binary terminal, diba? So ganun ang nangyayari. If you have millions of these transistors, okay, pwede ka makabuo ng computer kasi yung computer is basically a binary machine, binary-based machine. Okay, so itong circuit na ito, itong application na ito ng transistor is the fundamental tawag dito, operation ng transistor pagdating sa paggamit sa computers. Okay? So how do we switch on or switch off the transistor? Ang tinitignan natin dito is yung voltage across the collector and emitter terminal or VCE. Okay, and if you recall yung VCE, we solve it or kinukuha natin yan from DC tawag dito characteristics. Okay, if we want VCE to be open or closed, to be open, ibig sabihin walang current na dumadaan sa VCE. So ibig sabihin yung IC is IC0. Okay, anong gagawin natin? IC0 means na in the current, collector current versus the collector emitter voltage na graph, yung ano tawag dito, yung transistor ay nasa cut-off state. Okay? Ito yung ibig ko sabihin. Yata yung ginawa nyo sa sa experiment if I was informed correctly, di ba? IC versus VCE. So gumagawa kayo ng collector curves, di ba? Okay, pero in this case, pag open yung pag VCE is 0, open yung switch. Okay? Ibig sabihin IC is 0. Okay? Walang dumadaan. So kailan 0 yung IC? Pag yung VCE ay 0. So ibig sabihin nasa saturation, cut-off state yung transistor. Okay? Pag naka-open yung switch. Okay? Pero pag kinlose natin yung switch, ang ginagawa natin ay dinadrive natin into saturation yung transistor. So nandito tayo banda sa saturation. Okay, so saturation state ng transistor. Okay, kailan natin sinasaturate yan? Kapag mag-a-apply tayo ng base voltage dito. Pag nag-apply tayo ng base voltage dyan, alam natin na may collector current na dadaan dito. At pag walang base voltage dito, wala ring base current at wala ring collector current. Okay? So it's all about applying a voltage dun sa VBB, okay, and applying the correct voltage sa VBB para tawag dito para ma-switch on yung switch na yan. Okay? So how do we know kung ano yung voltage na i-apply natin? So ito yung gagamitin nating equation. Okay? So gusto natin na nasa
na nasa saturation state, yung VCE. So ibig sabihin IC sat yung hinahanap natin dito. Ang IC sat is given by VCC minus VCE saturation over RC. Okay? So ito yung equation. So yung minimum na current is IC saturation over beta DC. And from there, pwede natin makuha yung VBB. Okay, VBB is the minimum current, minimum voltage para magkaroon ka ng current dito para ma-drive ito into saturation. Okay? And then mata-turn on yung switch. Okay, o yung VCE will no longer be 0. Okay, so let's consider an example dito. Okay, for the given transistor, what is VCE when Vin is equal to 0? Okay, pag ang Vin, so ang Vin dito is yung base voltage. Okay? Pag 0 yung Vin, ano yung tawag dito? Ano yung VCE? Okay, alam natin na ang VCE is ang VCE is here. So VCE dito, or essentially VC na lang siya, di ba? Kasi wala ka namang resistor dito. So VC na lang siya. Okay, so ano ang VC dyan? Ito, this is 0 kasi Vin is 0. So wala kang voltage dito, so wala kang current dito. Ibig sabihin wala kang current na dumadaan dito. Tama? At dahil wala kang current na dumadaan dito, kung ano man yung voltage dito sa point na to, same sa voltage dito. Kasi it's like ito ay shorted. So yung VC will be equal to 10 volts. Or ito na rin yung VCE. Okay? So yun yung nakalagay dyan. VCE is equal to 10 volts or equal to VCC. Okay? Okay. Okay. Then, what minimum value of IB is required to saturate this transistor if beta DC is 200? Okay, so kailangan natin i-saturate yung transistor na yan para mag-switch on siya. Okay, ano yung minimum value ng IB? So, so para makuha natin yung minimum value ng IB, okay, kukunin natin yon from this equation. Kunin natin yung from this equation. IB minimum is equal to IC saturation over beta DC. Now, paano natin kukunin yung IC sat? Kunin natin yung IC sat gamit itong equation na ito. VCC, which is here, minus VCE saturation, okay, dito, yung saturation of VCE, divided by RC. Okay, pero ano ba yung VCE sat? Ano yung saturation voltage? Paano yung VCE pag saturated yung state? So ibig sabihin dito yun, no? IC is maximum, so yung VCE is 0. Okay, so ito ay equal to 0. So ito alam natin equal to 10 volts. Ang RC is given by this. So 1 kilo ohm. So ang IC sat is 10 milliamperes. From here, pwede natin i-divide yung 10 milliamperes by 200 para makuha yung minimum na base current. Okay? So yan yung minimum na base current para ma-drive or ma-switch on itong transistor na ito. And then sa letter C, calculate the maximum value of RB when Vin is equal to 5 volts. So pag 5 volts yung Vin, ano yung value ng RB? So if this is 5 volts, syempre subtract pa natin yung 0.7 dito. Okay? And then saka natin divide by 50 microamperes, which is yung minimum. Okay, para makuha natin yung maximum na base current para ma-switch on itong transistor na ito. Okay, so medyo straightforward lang naman pagdating sa switch. Titignan nyo na naman yung cut-off state at saka yung saturation state. Okay?
Any questions? Okay. Isang application yan ay sa LED. Now, ang ginagawa dito is, kung papansin nyo, it's exactly the same current. Okay, pero naglagay lang kayo ng LED in series dun sa collector terminal. Okay, in series with a collector resistor, collector resistance. Okay, so every time that the transistor is switched on, nag-turn on din yung LED. Okay, and every time you switch off the LED, the transistor, nag-switch off din yung LED. So dito sa problem, the LED requires 30 milliamperes to emit a sufficient level of light. Therefore, the collector current should be approximately 30 milliamperes. Okay, for the following circuit values, determine the amplitude of the square wave input voltage necessary to make sure that the transistor saturates. Okay, so ang ginagawa dito is nag-apply ng square voltage, okay, na ini-switch on every one, and then after 1 second, i-switch off. And I suppose 1 second din ito bago siya i-switch on ulit. So every 1 second ay nag-switch on tsaka nag-switch off yung input na voltage. Okay. So ano dapat yung amplitude nung input voltage na yun para ma-saturate yung transistor. Okay. So ang given ay VCC is 9 volts. Okay, so 9 volts yan. VCE SAT is 0.3 volts. So hindi na siya 0. Okay, and then RC, ito ay 220 ohms. This is 3.3 kilo ohms. May beta DC ka na 50. And then yung LED nyo ay kailangan din ng voltage para mag-power on. Yung voltage na kailangan is 1.6 volts. Okay, so para i-compute yung IC saturation, so ano yung current through this line, okay? Zero naman kasi yung current dito, di ba? So you have VCC minus yung current, minus yung voltage dito, minus yung voltage dito, minus yung VCE SAT. Okay, and then divide everything by RC. Okay, so yun yung nangyari at ang nakuha natin is 32.3 milliamperes, which is a little bit greater than yung minimum na current para lang ma-drive yung ma-switch on yung LED. Okay? And then from there pwede natin ma-compute yung minimum base voltage by using yung beta DC. So it's just IC SAT divided by beta DC. Ito yung minimum na base current. Pero ano yung i-apply mong voltage dito? Yun yung tanong. So makukuha nyo yan from yung input voltage, okay, minus yung voltage dito which is 0.7, okay, divided by this resistance. Okay, so from there pwede nyo makuha na yung input voltage ay 4.96 volts or approximately 5 volts. So nagda-drive ka ng 5 volts dito, okay, para mag-switch on yung LED. Okay? Wala nang ano dyan, wala nang ibang magic dyan. Yan yan. Medyo straightforward. Okay. Any questions? So yan na yung last lesson for transistors. Ngayon, mag-try na kayo mag-solve ng mga problems. Okay. So ano ba? Okay, so tignan natin voltage divider. Okay, so itong gagawin ko. Mag-switch ako between computer and yung
Okay. So ngayon, ako naman ang mag-switch. Okay, so ay, okay. Yan. So, ito ngayon ang ito ngayon yung try nyo na-solve. Okay, so tatlong circuits ito. Okay, and of course, ang gagawin nyo rito is, basically, ang gagawin nyo rito is to determine yung operating point. Okay? Okay, so pare-pareho lang naman ito. No? Hindi. Hindi. Sige, sige. So, ito. Itong dalawa. Pumili lang kayo ng isa dyan and then i-try nyo i-solve. Sandali. Okay, sige. Gawin niyo muna yung ano. Ano? 15 minutes. Kasi isipin nyo, sa kalahating oras na exam, magbibigyan ng apat na questions, ibig sabihin 19 divided by 4, 22.5 minutes, di ba? Ay, bilang ka. Okay, pumili na lang kayo kung alin dyan sa dalawa yung gusto niyo i-solve. Then, pakita niyo yung solution para solve. Minutes. 1, 3, 2, 10.
Okay. Sinong nakasolve? Yung sa left. Figure 5-27. Sino nakasolve? Yes. Okay. Anong nakuha mo? BC. Okay. Hindi ganito gawin natin. Ano? So, kasi nire-record ko pa rin tong lesson na ito. So, okay, and then so sa figure 5-37, meron tayong circuit na ganito yung itsura. So we have this resistor, voltage divider circuit, and yung ating transistor, then collector, VCC, tapos ground. Okay, so this is 47 kilo ohms. Ito ay 2.2 kilo ohms. Ito ay 15 kilo ohms. And then 1.0 kilo ohms. Okay, so Kent, anong first step? Okay, so Thevenin resistance. Anong Thevenin resistance? Anong Thevenin resistance? R1 times R2 divided by R1 plus R2. R1 times divided by R1 plus R2. okay. Anong nakuha mo sagot dyan? So ito yung R1 ano at ito yung R2. Tama? Okay. So anong sagot? 11 point? Okay. 11.4 kilo ohms. Next. Okay. Anong Thevenin voltage? R1 plus R2. Okay. Ang VCC ay 9 volts. So anong sagot dito? 18 volts. 2.18 volts. Next. Okay. So IC approximately equal to IE equals sa VTH V over R RTH R RE RE Plus RE. okay. So anong sagot dito? Ang VTHI na-solve na natin 2.18 ang VBEI 0.7 tama no? So ito is 0.7 volts. Ang RE ay given so ito yung RE, ito naman yung RC. At ang beta DC dito 110. Okay, so from here, masosolve natin yung IC tsaka IE to be 1.34 milliamperes. Okay, so yung isa sa Q point ay nakuha na. Tama? Okay, next. Ano yan? Okay, emitter voltage. IE times RE. Okay? 1.34 times 1 kilo. So, 1.34 volts. Okay. Ano pa? Next, ang BC. Okay? Ilan?
0.05. 6.0 volts. Okay, so ang VCE ngayon ay 6.05 minus 1.34 volts. So VCE is 4 point? Huh? 4 point? Ah? 4.61. 4.71, no? 4.71 volts. Okay? So, ito yung isa, BCE, and then ito yung isa na IC. So, yan na yung Q points nila. Okay? Any questions? Now, valid ba na gumamit kayo nung ano? Diretso yung ginamit yung Thevenin resistance? In other words, kinumpare nyo ba yung R2 with respect to input-based resistance? Yes, sir. Okay, so ano ang input-based resistance natin? Input is 167.60. Ano equation? Ano? Dito ang input-based resistance. Dito. Ha? Okay. Beta DC times VB divided by Okay, so ito ay 110. Anyway, anong sagot? Base voltage. Asan ang base voltage? Hindi pa na-compute yung base voltage. Bakit base voltage? Dali ah. Bakit base voltage? Base voltage. Paano ko compute ang base voltage? Beta DC over IE times ang base voltage ay nandito. So, sum siya ng RE, VE, tsaka VB. Okay, ngayon yung VE, alam na natin, ito. And yung VBE ay equal sa 0.7 volts. Okay. So, anong sagot dito? Point? Okay. 167 kilo ohms. And if you compare this to R2, ang R2 is 15 kilo ohms. Okay? So, ibig sabihin ng R, input base resistance is greater than 10 times R2. Okay? So, in this case, okay lang na gamitin to, di ba? Right? Kasi wala tayong voltage loading. Okay. Sige, next. Next na circuit. Isang circuit ay, anong difference nung first sa second? At saka, ano? Ano pa nakikita niyo yung difference? Well, first of all, bakit negative yung bias?
Kasi PNP yung ginagamit na transistor. Okay, pagdating sa PNP, anong rules? Babalik nyo lang lahat. Okay, in other words, yung direction lang ng current yung kailangan nyo i-consider. Okay? Pero yung treatment will be exactly the same. Okay? Okay, sige. Mag-move tayo forward. Try nyo i-solve sa bahay. Okay? Pero, ang next na gawin natin, try nyo i-solve para tawag dito, mag-practice kayo. Ang next na gagawin natin ay next na exercise ay let's try to do a cascade amplifier. Okay, so here is the circuit. So ang gagawin ko ay stop share and dito naman ako siya. So ito yung circuit. Okay. So andyan ang instructions, determine the voltage gain sa bawat stage, overall voltage gain, and then re-express the gains found in A and B in decibels. Okay. Okay, sandali. So, i-pause ko muna ito para pause ko yung record. Oh shit, hindi pala nagre-record. Hindi pala natin na-witness yung solution kanina. Hindi, diyan na written naman yung solution. Okay, voltage gain, overall voltage gain, and then so 20 minutes, so quarter to 3. Okay, hanggang quarter to 3. Pero pag may na-solve na kayo, din, taas nyo na yung kamay mo. Tama.
Kinaya nyo ba ng 15 minutes yung isang problem? Kinaya nyo, pagbalik ko, 2:09. Saktong-saktong 15 minutes lang. Ha? May notes kasi. Okay. Hindi kailangan nyo ba mag-practice? Practice lang, practice.
Okay, so
So, let's see. Ano natin ito ngayon isusulat? Okay, picturean nyo na lang yung circuit kasi hindi ko naman pwedeng maano lahat. Okay na? Sige, tapos para may sulat lang natin yung solution dito sa iPad. Record. Okay, so i-ano natin ito ngayon. So ang circuit, ang binigay sa ating circuit is such that meron tayong R1, R2, or meron tayong two-stage amplifier. Okay? In this case, pag two-stage amplifier, ano yung voltage? Ano yung expression natin for the voltage? Ha? Basically, RC, small c, di ba? Over RE prime. Ngayon, yung question na lang dyan is kung ano yung small rc. Okay? Ano yung mga terminals nakikita ng small rc? O ano yung resistors pala? So nakikita niya definitely yung R3, ano pa? R5, so i-compute niyo yung mga parallel resistances na mga yan, di ba? R6, tsaka R input base resistance dun sa second stage na amplifier. Okay? Okay, so ano yung input base resistance dun sa second stage na amplifier? Beta. Wait, DC to eh. Diba? Oh, R input base resistance to na DC. Right? Diba? DC ano AC? Ha? Tama AC. Oh, sorry. AC. Beta AC. Kasi ang tumitingin pala dito ay yung um, ang tumitingin dito ay yung AC circuit. Okay, so sorry. So R input base resistance. Okay. R input base resistance. So equal to sa beta AC times RE prime. Yun lang, no? Kasi naka-bypass yung R8 dun sa second stage ng C4. Okay? So ano ang RE prime? 25 millivolts. Okay, IE na DC. Ngayon, ano yung IE na DC? Oh. Okay, sige. IE is equal to VTH minus VBE over plus. Okay, ano yung VTH tsaka RTH?
Okay, so solve nyo muna yung VTH and then solve nyo yung RTH. Okay. Sige, doon tayo sa next page. VTH, anong VTH? Hindi, second stage tayo. Even though na pareho sila, di ba, mas maganda i-keep nyo pa rin yung subscript. Remember, ang sinisolve nyo dito ay yung RE prime, pero para makuha nyo yan, kailangan nyo makuha yung emitter current dun sa second stage na amplifier. Okay? So ito ay R6, ano to? R6 over R5 plus R6 times VCC. So ilan to? Okay. Hindi? Ay, hindi. Sa first stage pa lang, 2.99. Hindi, pero pareho lang siya, di ba? Pareho lang sila ng values. So R1, R5, tsaka R2, R6. Pareho lang sila ng values. No. Sinasabi ko lang na wag niyo lang i-mix up kasi baka mamaya ibigay sa inyo ng siraulo yung teacher sa exam, magkaiba. Sino kaya yun? Okay, sige. RTH. R6 times R5. R5 times R5. Over. So ilan to? 6 point? Kilo ohms. Okay. So alam na natin yung ang tawag dito, VTH at RTH. So ano ngayon yung ano ngayon yung IE? Okay. So VTH is 2.99 volts minus 0. Divided by RE. Okay, 8, so 1 kilo ohm plus 6.57 kilo ohms divided by 175. Ilan yan? 2.2? Okay, 2 milliamperes. Okay, then makukuha na natin yung RE prime. Anong RE prime? 11.9 ohms. Okay. Once na makuha natin yung RE, makukuha natin yung AC na input base resistance sa stage 2. Magamit itong equation na ito. Ano yung beta AC? 175. 175 times 11.9. So ilan yan? So 2 kilo ohms. 2082.5. So 2.1 kilo ohms. Okay, 2.1 kilo ohms. Okay? Okay, and then kukunin na natin ngayon yung R small c. So R small c is R3 parallel sa R5 parallel sa R6 parallel sa AC input base resistance sa stage 2. So ano ngayon R small c? So 1 over 3.3 kilo ohms plus 1 over 33 kilo ohms plus 1 over 8.2 kilo ohms plus 1 over, sabi natin 2.1 kilo ohms. Okay, then inverse. Ang sagot?
So ilan? Ilan? 1 point? 1.06 kilo ohms. Okay, and then finally, yung voltage gain na 1.6 na equal sa 1.606 kilo ohms divided by RE prime. At ang RE prime na na-compute ninyo kanina ay 11.9. So ito ay 11.9 ohms. So ilan yan? Yung voltage gain? 1,060 divided by 12. 89 or 88. So 89. 89 yung voltage gain. Sa first stage. First stage. First stage lang to. AB1. AB2. R7 over RE prime. Okay? So ano? Yan, medyo straightforward. 3.3 kilo ohms. Ang RE prime is the same naman. 11.9 ohms. Okay? So ilan yun? 90 times 3.3. 270. Mga sa 300. Tama? 270? 280. So 280 yung voltage. Ano yun? Walang load. Walang load. May given. Meron dong given. Oh. So kasama dapat yung RL. Oh. Kasama dapat yung RL. So dapat ipaparallel nyo pa yan with R7, ipaparallel nyo sa RL. So 18 kilo ohms. Okay. 18 kilo ohms. So equal saan yan? Ano yan? Second stage ito. AV2 to, AV2. Ilan? 230? 230. Okay? Now, in dB, nalala nyo ba kung paano yan i-convert? Ha? 20 times log ng AV. Okay. So, ano itong 89? In dB. 20 times logarithm ng 89. Ilan yun? Ilan? 38.99. So 39 dB. Okay, 39 dB. Yung 230, $47. Okay? So ito ay 47. Okay? Okay, any questions? Okay, so Friday exam ah. Ay, shit! Friday magsasolve ulit tayo ng problems. Support exam pa yung sabay. Oh. Support exam. Okay. So Wednesday yung exam. So magsasolve pa ulit tayo ng problems sa next meeting. Okay? Para masanay kayo.